naman ang tinatawag na pagdiriwang natin yung dakilang katapatan ng Diyos bilang tinawag na Iglesia ng Panginoon. Kaya sa sandali ito po ay napagkasiguro po namin ng mga elders na kami ay lumipot sa buong chapter at ipakita sa inyo yung background, paano nagsimula at ano ang nangyari sa ginawa ng Panginoon bilang kung paano tinayo ng Diyos ang simbahan na tinatawag natin that Jesus is alive community. Kasi ngayon, July 29, lahat tayo ay magse-celebrate, all the chapter ay magse-celebrate tayo ng kabutihan ng Panginoon. I think 1 o'clock hanggang 6 o'clock in the evening. Tama ba po? So, ilagay na po ninyo sa kalendar. So, lahat po tayong chapter ay pupunta doon. And then sa July 22, lahat po ng mga pastor, mga workers, ministry leader, at 2 o'clock, magsasama-sama po tayo mag-prayer din doon sa ating headquarters sa Omega. So, yan po ay isa sa mga gagawin natin sapagkat naniniwala tayo na pagpasok ng 33 years ng GIA ay meron po tayong inaasahan malaking gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? Alam niyo, isang nakikita kong gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan ay yung tinatawag natin the former and the latter rain na ibubuhos ng Diyos sa simbahan. Naranasan ko pa nung ako ay nasa GIA ng mga panahon yun, way back 1976, ay nakita ko yung malakas na pagkilos ng Diyos. At dito ay ordinary lang yung mga miracles. Naalala namin yung mga panahon pa kami, ay kami yung mga tao walang takot. No, yung mga bunga ng mga GIA ng araw na way back 1975, no? Hanggang 1980s yan, nandiyan yung tinatawag na Great Revival na dumating sa GIA. Halos yung mga Kristiyano ng araw sa GIA ay talagang patay kung patay. Marami pa dyan mga estudyante na sasakay sa bus kahit walang pamasahe. No? By faith. Pero alam nyo, binibless sila ng Panginoon. Nakakarating sila doon sa kanilang pupuntahan. Kasi nasa Luneta pa nung araw, yung mga Bible study na ginagawa ng ating church. Pero bago tayo lumako dyan, ay gusto ko munang at least, gusto ko munang i-share sa inyo, magtanong ako sa inyo. Sa inyong buhay, naranasan nyo na ba ang dakilang katapatan ng Diyos sa inyong mga buhay? May mga pangyayari naman sa buhay nyo na masasabi mo, great is thy faithfulness, O God. Meron ka na bang karanasan na nakita mo, hindi lang narinig mo na sinabi na isang tao na napakabuti ng Diyos, kundi ikaw mismo, nakita mong personal sa buhay mo na ang Diyos na siyang nagligtas at nagpatawad ng iyong kasalanan na tumawag sa iyo ay mabuti at tapat na Diyos sa iyong buhay. Naranasan mo na ba ito? Bago tayo magtuloy, gusto kong bumasa na isang text at pagkatapos tayo ay manalangin. Ang sabi sa Lamentation chapter 3, ang sabi diyan, through the Lord's mercy, we are not consumed because His compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Manalangin tayo. Panginoon, napakabuti mo po. At sa sandaling ito, dalangin po namin, kami bilang isang iglesia na tinawag mo sa Jesus is Alive Community, ay muli sa pangyayaring ito ay amin pong paalaala. Gunitayin namin, Panginoon, ang lahat ng mga kabutihan, kadakilaan na ginawa mo sa aming buhay. At sa sandaling ito, Panginoon, hayaan mo sa aming pagpapagunita ay maalaala namin ang dakilang kabutihan mo at magkaroon kami ng malaking pag-asa, Panginoon, na sa pagpasok ng ika-tatlong taon ng Jesus is Alive Community, ito ang pagpasok namin, Panginoon, sa isang malaking paggawa at pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Naniniwala kami, Panginoon, panahon na upang bumaba ka muli sa aming kalagitnaan. Panahon na upang muli bisitahin mo ang simbahan ito. Panahon na, O Diyos, upang muli ay maranasan namin
ang unang naranasan namin sa iyo, ng mga unang pagtawag mo sa amin, na ang dakilang katapatan mo. Diyos, ang sabi na iyong salita, Lord, ang iyong katapatan ay laging bago, araw-araw, Panginoon. Kaya sa sandaling ito, sa aming pagbubunita, ay patuloy kang kumilos at gumawa sa amin. Napakabuti mo po, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. May mga pangyayari sa Bible na makikita natin kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay ng tao. Minsan, iniisip natin, pag may mga nangyari sa ating buhay, ay may mga bagay kasi nangyayari sa ating buhay na hindi natin sukat akalain. Ibig sabihin, mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin na-expect na ito'y nangyayari. Kaya minsan sa atin ay nagkakaroon tayo ng malaking katanungan tungkol sa Diyos. At sinasabi natin, totoo nga ba ang Diyos? O sasabihin natin, bakit nangyari ito? Pinabayaan ba ako ng Diyos? Minsan ito yung mga katanungan na normal na dumarating sa ating buhay. Pero isa lamang ang gusto kong sabihin sa inyo, anumang karanasan o anumang bagay dumating sa ating buhay, sasabihin ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito, ito ay expression ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa atin. Sabi ng Biblia, my thought is not your thought, and my way is not your way. Mismo ang Diyos ang nagsabi mo. Ang kaisipan mo ay hindi ko kaisipan, at ang kaparaanan mo ay hindi ko kaparaanan. Isang bagay ang gusto kong sabihin sa inyo, meron ako nabasa sa Biblia na gusto kong sabihin sa inyo na isang napakagandang talata. Ito po ay sa Jeremiah 32:40-41, at ito ang nasusulat. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti. At sisindan ko sa puso ng takot sa akin upang huwag silang magsiwalay sa akin. Oo, ako'y magagalak sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at aking tunay na itatatag sila sa lupang ito ng buong puso, ng buong kaluluwa. Para mas mahirap po sa Tagalog. Batayin ko sa English. Ganito, no? Sa English. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good. Hallelujah. Sabi diyan, gumawa ako ng isang everlasting covenant, walang hanggang pakikipagtipan sa kanila, na hindi ako lalayo na gumawa ng kabutihan sa kanila. So, ibig sabihin, lagi daw gagawa ng kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? But I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. And verse 41, yes, I will rejoice over them to do them good. Hallelujah. Ang sabi diyan, yes, at ako'y matutuwa na gawan sila ng mabubuti. And then ang sabi niya, and I will surely plant them in this land with all my heart and with all my soul. Alam mo, dito ko lang nakita sa salitang ito na ang sabi ng Diyos, para ang Diyos ay gumawa ng place. Yes, with all my heart and with all my soul, I will do good to you. Hallelujah! Di ba minsan tayo, para mapaniwala natin ng tao, gumagawa tayo, Pexman! Di ba? May mga bata, Pexman! Mga bata, talagang nagsuswear na hindi sila magbabago, gagawin nila yung pangako nila. Pero dito, alam nyo, mismo ang Diyos. Hallelujah. Alam nyo, kung binabasa ko, sabi ko, Panginoon, napakabigat ang sinabi mo rito. Kasi sabi niya, I will rejoice over them to do them good, and I will surely plant them in this land with all my heart and with all my soul. Hallelujah. Amen. So, ibig sabihin po niya, sa ating buhay, dapat mong makita na mismo ang Diyos ang nagsabi sa atin na gumawa siya ng everlasting covenant. At ano yung everlasting covenant ng Diyos sa tao? Ang everlasting covenant ng Diyos sa tao ito, gagawang ko kayo ng kabutihan. Hello? At isang sabi ng Panginoon, matutuwa ako, gawang ko kayo ng kabutihan with all my heart and with all
anak ng Diyos, dapat yung ilagay sa puso ninyo, itong Diyos na nagligtas sa atin, ay siya rin ang Diyos na nangako sa atin, siya rin ang Diyos na gumawa ng pakikipagtipan sa bawat isa sa atin, na sinasabi niya na di siya mababago, na siya mananatiling dapat na gagawa tayo ng kabutihan sa lahat ng ating buhay. Amen. Ang problema lamang minsan, hindi natin kasi makita ang kagandahan ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Hello? Pero tandaan natin, may mga karunungan o may wisdom ang Diyos kung bakit ang mga bagay na ito ay dumarating sa ating buhay. Pero minsan hindi natin maunawaan. Pero alam nyo, madalas kong sinasabi sa inyo, sa mundo ito, ang lahat ng nangyayari sa buhay ay hindi mo dapat unawain, kundi dapat ay iyong pagkatiwala sa Diyos. Hello? So, ibig sabihin, sa mundo ito, hindi lahat ay kaya mong unawain. Pero, sa mundo ito, dapat lahat na nangyayari sa buhay mo, dapat mong ipagkatiwala sa Diyos. Amen. Alam nyo, kung titignan natin ang isang pangyayari sa buhay, itong Diyos na ito na nangako sa bayan ng Israel, nagagawa niya ng kabutihan ang bayan ng Israel. At ang sinasabi niya, matutuwa siya, nagawan sila ng kabutihan. Now, tingnan niyo ang pangyayari. Yung tinatawag natin yung nangyari sa buhay ni Joseph. Gusto kong tingnan niyo yung nangyari sa buhay ni Joseph. Ano ba ang nangyari kay Joseph? Di ba ang sabi sa Bible, kung titignan natin, nangako ang Diyos, ay nagpakita ang Diyos kay Joseph ng isang dream. Na ang sabi niyan, ay yung dreams na nakita niya, ay nagpapahiwatig na siya ay gagawing dakilang leader at yung kanyang mga kapatid at mga magulang ay yuyuko sa kanya. Itong pangyayari nito hindi maintindihan pa ni Joseph noong panahon yun. Pero si Joseph ay nagtiwala sa Diyos. Pero in spite ng paniniwala niya, doon sa nakita niyang vision, kabaliktaran ang mga nangyari sa buhay niya. Yung mga kapatid ni Joseph ay nagkaroon ng jealousy. Nagkaroon ng jealousy na, kaya ang nangyari sa araw, nung si Joseph ay nutusan ng kanyang tatay na tingnan ang kanyang mga kapatid na nasa field, ang ginawa ng kanyang mga kapatid ay ano? At ang sabi ay, narito na ang the dreamer. So ang ginawa nila ay kinuha nila si Joseph at inilagay nila doon sa balon. Imagine, inilagay doon sa balon. Alam niyo, minsan, kailangan tayo ilagay sa balon. Hello? Hello? Doon sa balon na wala ka lang makikita ang liwanag. Doon sa balon na masabi mong hopeless ka na. At doon sa pagkakataon yun, muli tatawag ka sa Diyos. At muli ang kamay ng Diyos ay muli ihahatak sa iyo. At muli kang itataas sa Diyos. Amen. Sino sa inyong nailagay na sa balon? Hello? Alam nyo, minsan pag nandun tayo sa balon, ito yung tinatawag natin sad experience sa buhay natin. Yung parang pinakamadilim na karanasan sa buhay mo. Imagine, nandun ka sa balon. Na madilim. Wala ka makuha ang hangin. Wala ka makita parang nasa paligid mo yung para lamang isang mga maliit na butat na hindi mo alam ang gagawin mo. No hope. And yet, kung tayo sumigaw sa Diyos, bumaba ang Diyos at tayo liligtas. Yun isang nangyari kay Joseph. Pero tingnan nyo, kahit siya inilagay sa balon, hindi na wala ng pag-asa si Joseph. At naniniwala ako, nung siya'y nasa balon, patuloy pa siyang nagtitiwala sa katapatan ng Diyos na siyang nangako sa kanya, na nagbigay ng dream sa kanya, darating ang panahon, siya'y gagawing isang leader ng Panginoon. Amen. Pero alam nyo nangyari, pagkatapos niyan, kung papasin natin, biglang nagkaroon ng hope. Si Joseph, nagbago ang isip ng kanyang mga kapatid. May mga nakitang dumadaan na Midianite trader, yung kanyang mga kapatid, at ang sabi, uy, puti ka lang. Kesa, inapat pa natin ang dugo ng ating kapatid sa atin, eh, ipagpili na lang natin ang ating kapatid. So, ginawa nila, binalikan nila si Joseph sa balon, at kanila itinaas doon sa balon. Siguro kung kayo tuwang-tuwa kayo, ay, salamat kuya! Salamat kuya! Salamat brother! Ganun siguro ang piling ni Joseph. Yes! Ganun ang piling ni Joseph. Marahil sometimes dumarating na ganun ang piling natin.
ang isang pangyayari na hindi mo inaasahan. Hello? Parang gano'n na nangyari kay Joseph. Suddenly! Nung siya suddenly! Ano nangyari? Pinagbili siya doon sa Midianite traders. Ano kaya ang pakiramdam ng isang bata na mahiwalay sa kanyang mga kapatid? Ano kaya ang pakiramdam ng isang bata na siya ay ipagkanulo mismo ng kanyang mga kapatid? Sa palagay niyo, anong pakiramdam ni Joseph noong oras na yun? Kaya naramdaman ni Joseph. Pero kung papansin natin, possibly yung pakiramdam niya ay napakabigat na nangyari sa buhay niya. Dumaan na siya sa balon, pagkatapos siya naman ay pinagbili ng kanyang mga kapatid. Alam niyo, naniniwala ko habang lumalayo yung karwahe, yung chariot ng Midianite trader, umiiyak si Joseph at sinasabi, Brother! Brother! Don't leave me! Brother! Brother! Don't leave me! Posibleng umiiyak si Joseph ng panahon yun. Kasi nakikita niya, totally, mahihiwalay na siya sa kanyang mga kapatid. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Yun ay mga pangyayaring dumating sa buhay ni Joseph. Pero, kung papansin natin, pagdating doon sa Egypt, itong Midianite trader, pinagbili si Joseph bilang slave. At kung siya'y pinagbili bilang slave, napunta siya kay Potiphar. At dito mo papansin, now, listen to me. Pansinin ninyo, if you will study the life of Joseph, ang sabi sa Bible, and the Lord was with Joseph. Listen to me. Study the life of Joseph, and isang bagay ang mapapagod, and the Lord was with Joseph. At ang sabi niyan, and the Lord blessed Joseph. So, ibig sabihin, kung mapapansin po natin, in spite of yung mga nangyari sa buhay niya, God's faithfulness is still there. God's word is protecting Joseph kasi mayroong pangako ang Diyos kay Joseph. So because of His promise, because of His word, He has to protect Joseph. Kaya nga sabi niyan, and the presence of the Lord was with Joseph. Why? Because God made a covenant that He will do good to Joseph. He will do good to the people of Israel. And that covenant, God is bound by His covenant. Hello? Bound ng Diyos sa kanyang covenant. Kaya itong covenant na sinabi ng Diyos, gagawan tayo ng kabutihan niya at matutuwa siya pag makita niyang gawan tayo ng kabutihan. That is a covenant na bound ng Panginoon na gagawin at gagawin niya sapagkat siya'y Diyos na nanatiling tapat sa atin. Kaya nung sinandoon na, kung papansin natin, nasa bahay na ni Potiphar, ang sabi sa Diyos, pinagpala ang sambahayan ni Potiphar because of Joseph. Hallelujah! So pinagpala yung sambahayan. Now listen to me. Listen to me. Kung ikaw ay pinagpala, wherever you go, the place na puntahan mo ay magiging pagpapala. Hello? It's not the place, but it is the person himself. In other words, kung ikaw ay blessed, wherever you go, yung lugar na pagpupunta mo, magiging pagpapala. Kaya I don't believe na pag pumunta ka sa abroad, yun ang pagpapala. Hindi. Ang pagpapala, ikaw mismo. Kahit nasa abroad ka, kung hindi ka pagpapala, hindi ka rin magiging blessed. Amen. In other words, ang pagpapala ay nasa tao. Kaya nangyari dito, si Joseph, nung pumunta sa bahay ni Potiphar, pinagpala ang bahay ni Potiphar. Hallelujah. Pero, listen to me. Kahit na pinagpala ang bahay ni Potiphar, the enemy is still there. The enemy want to destroy. Gusto niyang ibagsak si Joseph kasi alam ng Panginoon, alam ng demonyo, mayroong malaking plano ang Diyos kay Joseph. Kasi nangako ang Diyos sa kanya through vision. Alam yan ng demonyo. Kaya ginawa ng demonyo, gumawa siya ng parang para i-destroy si Joseph. Kung ano nangyari dito? Yung asawa ni Potiphar, nagkaroon ng pagnanasa kay Joseph. Ang sabi niyan, araw-araw niya, nilalapitan si Joseph.
At sinasabi, silbigan mo ako, silbigan mo ako, silbigan mo ako. Pero, ang sabi sa Bible, araw-araw din, tinatanggihan ni Joseph. Subalit sa araw, ang sabi sa Bible, nung nakita niya nag-iisa na si Joseph at walang mga tao sa bahay, kanyang sinunggaban si Joseph at ang sabi, silbigan mo ako! Hinawakan niya si Joseph. Ang sabi sa Bible, tumakbo si Joseph. At ang sabi ni Joseph, hindi ko magagawa ang malaking kasalanan sa Diyos. Hello! Listen, sabi nga, he ran away! Ibig sabihin, ang temptation ay tinatakbuhan palayo. Hello? Hindi tinatakbuhan palapit. Naintindihan nyo eh. Ibig sabihin, he ran away! Tumakbo siya! Nilayuan niya! Bakit niya nilayuan? Ang sabi niya, hindi ko magagawa ang malaking kasalanan sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit niya tumakbo. At dito naiwan yung kanyang balabal. At nung naiwan ang kanyang balabal, ang sabi dito, nagwala ang asawa ni Potiphar. Kasi nakita niya wala na siyang hope para makakuha si Joseph. Binaligtad na niya lahat ang pangyayari. At ang sabi niya, si Joseph, pumasok sa aking kwarto para ako i-rape at sinumbong kay Potiphar. At yung asawa ni Potiphar, naniwala naman sa asawa. At siya ay nilagay sa bilangguan. Mga di ba ibig sabihin? At subalit, nung siya'y nasa bilangguan, ang sabi sa Bible, mapapansin niyo muli, and the Lord was with Joseph. Hello! And the Lord was with Joseph. Naging paulit-ulit yun. Nung nandun kay Potiphar, nung nandun siya doon sa kulungan, and the Lord was with Joseph. Inulit na naman. So, ibig sabihin, pinapakita ng Biblia, God is faithful to His promise. Na ano? Puprotektahan niya si Joseph. Gagawa niya ng kabutihan si Joseph. Pag wala kasi proteksyon ng Diyos sa buhay natin, mahihirapan tayo. So, ano nangyari? Nandun ang Panginoon. So, doon nakakuha siya ng dreams. Ay yung dalawang prisuhan, yung tinatawag natin the bakers and the chief bakers and the chief butler, nakaroon parehas ng dreams. At ang dreams nila, in-interpret ni Joseph, at sa kanyang interpretation, naibalik yung baker, ano pa naibalik? Tama, ang baker. Yung butler naibalik at yung baker at naputulan ng ulo. Ayon doon sa interpretation ni Joseph. So, ibig sabihin dito, again and again, God was with Joseph. Amen. Now, pagkatapos dito, papansin, nalimutan na naman. Kasi ang sabi niya, pag ginawa ka ng pagkaw, nabalik sa iyong posisyon, alalahanin mo muna ko kay Parao. Nalimutan. Sa araw, si Parao ay nagkaroon ng malaking panaginip. Nanaginip siya na nakakita siya ng 7 malalaking baka na umaon. Maya-maya, meron dumating na 7 mapapayat na baka at kinain ng matatabang baka. Maya nakita ng pangalawang bisyo niya, nakita siya ng malalaking parang binhi na matataba. Maya-maya, 7 rin yan. Maya-maya, sumibol naman ang tatawag dito yung malnoris na mga bunga. No, yung parang tapos kinain yung matatabang bunga, yung parang grain. At ang sabi niya, hindi maintindihan ni Parao. Hanggang ang servant na in-interpret ni Joseph ang vision. Naalala niya si Joseph. At dito pinatawag si Joseph. At dito pinaliwanag ni Joseph, magkakaroon ng 7 taon na kasaganahan. At pagkatapos nito ay 7 taon ng kagutuman o panig. Now, kung titingnan nyo, bakit nangyari ang lahat ng ito? Bakit nangyari ang lahat ng ito? Isa lamang nakita. Mahal ng Diyos ang bayang Israel. Alam niyo kung bakit? Kasi, pinayaan nila ito upang si Joseph ay maitaas bilang gobernador ng Ehipto. Sapagkat pinagkatiwala ni Parao ang lahat ng kayamanan, yung pamamahala doon sa bayan ng Ehipto. At sa 7 taon ng kasaganahan, si Joseph ay naghanda ng maraming mga grain kasi darating ang 7 taon ng kagutuman. At dito, at dahil sa pangyayari nito, naligtas ang bayang Israel sa kagutuman. Hello? In other words, alam ng Diyos na magkakaroon ng kagutuman.
Diyos ng kabutihan sa kanila. Alam nyo, kung si Joseph ay hindi napunta ng Ehipto, patay na ang lahat ng Israel. Dadaanan sila ng 7 taon na tagtuyot at wala silang makukuha pagkain sapagkat ang pagkain ng panahon yun sa Ehipto lamang nila makukuha. Nakuha niyo ba ang point? At alam niyo ba, basahin ko? Take note, ang sabi ni Joseph sa Genesis 50 verse 20. Ito yung kausap na niya yung kanyang mga kapatid. Kasi yung mga kapatid niya, di ba, ginawa siya ng masama. Ito yung sinabi, "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is day to save many people alive." Sabi niya sa kanyang mga kapatid, sabi niya, para sa inyo, ginawa niyo ito para sa kasamaan. Pero, ito ay ginawa ng Diyos para sa kabutihan. Para iligtas kayo. Iligtas kayo. Iligtas kayo. Kaibigan, kaya ako sinishare sa inyo bagay dito, ay gusto ko lang makita ninyo sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Tandaan ninyo na mabuti ang Diyos. Tandaan niyo yung everlasting covenant ng Diyos sa tao. At gusto kong i-meditate niya, gusto i-note niya sa Jeremiah 32, verse 40 to 41. Ang sabi ng Diyos, I will make an everlasting covenant with them. Na ako ay hindi lalayo sa kanila para gawin sila ng kabutihan. Ang sabi ng Diyos, natutuwa ako, gawin sila ng kabutihan with all my heart and with all my soul. God's word. Hallelujah. Na siya ay gagawa ng kabutihan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! God is good! God is good! Hallelujah! Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Hindi ka nagbabago sa amin. Lord, salamat, Panginoon. Sometimes, hindi po namin naunawaan, hindi po namin makita ang mga nangyayari sa aming paligid, ang nangyayari sa bawat isa sa amin. Pero, ang lahat po palang yun ay Diyos, pinaglalakip-lakip mo para sa aming kabutihan. Oh, napakabuti mo. All things work together for good to those who love God. Hallelujah! According to His purpose. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. We give you thanks. We give you honor. And even as we, Lord, we declare thy great your faithfulness to us as your church, that Jesus is alive community. Continue, Lord, to help us to have the heart of giving thanks and praises to you as we meditate the goodness, your goodness to us as a church of God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang dalangin. Amen. Ngayon, tingnan po natin yung goodness ng Diyos sa ating simbahan. Tingnan po natin, pinakita ko lang muna sa inyo kanina yung mga pangyayari sa buhay natin. At least, ngayon tingnan po natin ang GIA. Yan po yung headquarters natin ngayon. Kung tita nyo yung napakaganda. Di ba? No? At alam nyo kung magkano ang presyo niya? 20 million? Tama ba ito? Nung panahon pa, no? Pero tingnan natin, bago naging ganyan ang GIA, tingnan natin yung mga nangyari. Okay. Tingnan natin yung mga nangyari. GIA beginning. Yan po yung sinabi ng Panginoon kay Lolo Ben noong panahon, do you not say 4 months more than the harvest? I tell you, open your eyes and look at the field. They are ripe for harvest. Ito po yung message na binigay ng Panginoon sa ating founding father kung paano siya nagsimula na nakita niya na kinakailangan mag-share ng gospel doon sa mga tao sa review center. Okay. Ayan po yung ating founding father. Kilala niya yan? Si Tony Ben Baluyot. Siya po yung ating founding father. Tinawag po siya ng Panginoon. Siya po ay lawyer at siya po ay nagtuturo sa CPA Review Center ng panahon yun. At nagtuturo yan sa PUP. Siya po ay nagtuturo ng law. At doon nagsimula po yung tinatawag nating Jesus is Alive Community. Ang pangyayari po niya way back 1975 ay nagkaroon po ng tinatawag na review center sa CPA Review Center. Noong panahon yun ay meron po isang babae dito yung tinatawag nating na demon possessed.
Ito po yung paano nagsimula. May babae po tuto na demon possessed at siya po'y nagwala. Habang inaawit yung kantang Jesus is coming, Christ is coming, sumigaw yung babae, no, 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 He is not coming. And then, tama-tama nandun po si Kuya Benyu at si Kuya Ben Baluyot at ang oras na yung kinasout po yung demon possessed doon sa babae. At doon po nagsimula yung mga tao ay nagkaroon ng takot sa Diyos. So, ibig sabihin dahil nagkaroon sila ng takot sa Diyos, doon nagsimula nagkaroon ng tinatawag na home Bible study. Okay. Ayan, si Kuya Ben, isang kilala na natin yan. Kasama siya ngayon ang ating direktor ng Tribes and Nation Outreach. Pagkatapos po niya, nagsimula yung mga Bible study, prayer meeting, dahil po doon sa senaryo, nung tinatawag natin na cast out the demon spirit, at nagkaroon ng mga regular Bible study sa GIA. Alam niyo, parang mushroom po ang mga Bible study mga araw sa GIA. Pati mga offices ministry. Yan, November 1976, dito po nagkaroon ng tinatawag ng pangalan ng Jesus is Alive Community. So, ibig sabihin, nung una ay wala silang pangalan kung ano-ano lang nangyayari. Kung pupunta sila sa isang lugar, magkakaroon sila ng mga camp, wala silang pangalan pa ng panahon yun. Pero way back 1976, dito nag-reveal ang Diyos sa Revelation 1:8 nang sabi niya, I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. And dahil dyan, dito po sinabi ng Diyos, ang pangalan ng simbahan, Jesus is Alive Community. Amen? Okay. Ayan. From 1975 to 1979, ito po yung tinatawag na start of GIA. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, PCC CPA Review Center. Okay. Pagkatapos po niya, noong 1976, ay nalipat sa Christian Renewal Center. Dito na po ako dumating. September 5, 1976, ako po ay umaten sa Christian Renewal Center. Doon po ako na-born again. 1975 po yung GIA, pero di pa ako nakasama sa kanila, no? Pero noong 1976, ako'y na-invite ng aking kapatid na Sister Tina Aragon. At doon, nagkaroon po ng tinatawag na nagturo si Lolo Ben. At pagkatapos siya nagturo, tinanggap po ang Panginoon na tama-tama, merong Holy Ghost baptism noong oras na yun. At doon sa Holy Ghost baptism, na-baptize po ako ng Holy Spirit. And from then on, nagpatuloy po ako sa ating Christian life. Sino sa inyo nasa Christian Renewal Center na taas ka na kamay rito? Taas, ayan si Opie. Matanda. Si Opie, ang mga kasabay ko. Okay, sige mamaya, rin natin. Ayan. Pagkatapos niya, ay napunta tayo saan ito? Napunta tayo sa GIA Review Center, na lipat din yung ating mga services dyan. Pagkatapos, ay nalipat, alam mo ito yung exodo ng GIA eh. Yung exodo ng GIA. Ibig sabihin, wala pa kasi tayong building ng araw kung saan tayo napupunta. Yung exodo natin. Kaya napunta tayo sa Christian Renewal Center, pinagamit ng libre, tapos napunta tayo sa GIA Review Center, diyan nagkaroon din ng services. Pagkatapos sa GM Review Center, nalilipat po yung ating mga services. So, ibig sabihin, mga exodo po ng GIA kung saan napupunta. Okay. Tapos, 97 start of Ministry of National, yan. Sino sa inyo nakasama dyan? Diyan po ako, taas na kamay. Ayan, diyan po ako na-train. Actually, diyan po ako na-discover ni Kuya Ben. Kasi nung umating po ako na, 1997, nandiyan ako sa National Mental Hospital, hindi po ako marunong mag-preach. Hindi ako preacher eh. Kumbaga, nung nakilala ko pa, hindi ako talaga marunong mag-preach at ayaw ko mag-preach. Sa araw, habang nag-minister kami, sabi sa akin ni mga tamo ko, mag-share ka. Nung nag-share ako, alam niyo sinare ko about Luke chapter 15, the prodigal son. Hindi ko alam, yung sharing ko, preaching na pala. So habang sinishare ko yun, di ba yung pakiramdam ko? Yung pakiramdam ko na para akong lumulutang, hindi ko alam na anointing pala yun. Para akong lumulutang, at yung mga tao talaga nakikinig. At para bang iba yung sinasabi ko, na para bang iba yung dating. Kaya pagkatapos ko mag-preach, tinapik ako ni Kuya Ben, sabi niya, June, nakita ko yung sarili ko sa iyo. Sabi niya, nakita ko yung sarili ko sa iyo. Sabi niya, alam mo, someday God will use you. Tama na, sinabi niya sa akin. Tinawag ko. Amen. Diyan nag-start
yung mission trip to Botolan, Zambales. Hanapin niyo kung nasaan ako dyan. Kita niyo ako dyan? Ha? Yan po yung mga, siguro no, mga 3 taon ba tayo o pabalik-balik? Parang 3 taon tayo pabalik-balik sa Botolan. Kasama na siya din yan. Sino nakasama? Taas ka ng kamay dyan. Kaya nakasama na. Alam, 3 taon kami pabalik-balik dyan. Diyan sa Botolan, Zambales, ito yung talagang nakakatuwang mga nangyari. Alam niyo kung bakit? Maraming ginawa ang Diyos dyan. Noong yung pabalik-balik na, hindi niyo ba ako nakikita kung nasa ako dyan? Ito niyo makita. Ayun, no? Yung nakahiga. Ay ba yun? Payat ang payat pa yun, no? Yung buko, kinti pa yan ng araw, pulo. So ayan, payat ang payat. So yan po yung outreach namin sa Botolan, si Father, ang nakipag-coordinate kay Father Dugan. Si Father Dugan, ang panahon yun, at dyan po kami nagkakaroon ng Holy Week saka Christmas, Holy Week saka Christmas vacation, na nagkakaroon po tayo ng outreach dyan. At dyan po, kung mapansin natin, marami po mga experiences ang ginangyari dyan. Ang isa po naging experiences dyan, kung mapansin nyo, yung tinatawag na doon habang kami nagkakaroon ng session, maraming nade-demo process, kinakasa, nade-deliver. Ibang klase. Kasi may maraming dumasama sa amin mga unbelievers, pag nagkakaroon ng camp, pupunta dyan. Pero pag nag-worship na bumababa ang Holy Spirit, yung mga tao may mga masamang espiritu, sumisigaw, nagwawala. Ang ginagawa namin, bubuhatin namin, dadali namin sa greenhouse, at doon namin kinakasaw. Kasi, nagiging violent talaga. Ibang klase. At dyan namin nakita, yung habang tumatakbo yung sasakyan namin, may nakikita kami mga demonyo na lumulukso sa paligid. Kinukwento yung mga kasama namin na meron silang gift of vision na kinakanta namin yung kanta na there is power, walking in the... Yung habang kinakanta yun, habang tumatakbo yung nakikita nila yung mga demonyo nagtatakbuhan. So yan po yung mga pangyayari sa Botolan, Zambales. At yan po yung maraming mga experiences, yung mga malaria, instantly gumagaling. Nagkaroon po yan, naalala ko pa yun, pumunta sila sa isang outreach, at sabi nila, gano'n ba kalapit yan? Malapit lang, 1 kilometro lang. Eh, nung araw, $1, equivalent to 7 pesos yata pa. No, ewan ko sa'yo, 7 pesos. Eh, yung pala, 7 kilometro, galayo. Ganon, ang layo ng mga nilalakad nila. Nagkaroon tayo ng mga evangelism dyan, at nagkaroon tayo ng mga seminar, at marami pang mga ginawa ang Panginoon. Sa mga pangyayari dyan, yung poso na hindi mag-breakthrough para makakuha ng tubig, nilehens. Aba nung nilehens, biglang naka-breakthrough. Nakakuha ng tubig, dire-diretso. No? Marami po kami mga, actually dito sa Botolan, ito yung tinatawag ng mga experiences namin noong araw na nakapagpatibay ng aking pananampalataya. Kasi marami kami experiences dyan, yung mga healing, deliverance, at yung mga talagang dumadalo dyan, nakaka-experience talaga sila. Pagbaba nila sa Manila, ibang-iba talaga sila. So yan po yung mga pangyayari sa Botolan, Zambales. Alam nyo, we're praying na yung mga miracle na nangyari nung araw sa Botolan, Zambales ay mangyari muli sa atin. Amen? Alam nyo, nakakatuwa yung mga pangyayari niyan. Naalala ko, nag-house to house kami niyan. Nakakatuwa yung mga tao doon. Eh, sabi yan, saan tayo pupunta? The Lord said, turn to the right. Oh, right? Right. Saan tayo pupunta? Yung mga ganyan pa mga pangyayari ng araw, no? Medyo pagka bata pa kasi mga Kristiyano kami ng araw. Kaya bago kami pumunta sa isang lugar, nananahimik kami. Lord, which way? Left or right? The Lord said, turn to the right. All right daw. Ganyan kami ng araw. Mga bata pa Kristiyano eh. No, kumbaga, gusto namin kasi lahat marinig sa Diyos. Nakakatawa. No, ganyan kami ng araw. Kaya yan po yung mga experiences namin sa Botolan sa Zambales. So, start po yan, mission to Botolan sa Zambales. Pero wala po tayong mga mission yan. Puro outreaches lang. Okay. Tapos, 1997, nagsimula rin po yung ating mga office ministry. Pwede nyo madala sa Patag Erosin. No? Way back 19 January po yun, ay nabuksan ang Patag Erosin Sorsogon, at dito po nagsimula mo tayo here. Yan po yung unang mission outreach natin sa GM. Kasi dati ginagawa puro mission trip lang. Holy Week at saka Christmas vacation. So, ano nangyari? Nakita namin yung paano yung mga nagiging bunga, iniiwan lang. So, ang ginawa,
Dahil nagkaroon ng mission trip noong ng Christmas yun sa Bicol, sa Patag Susugot, nakita ng mga elders na kailangan i-follow up yung mga convert. So nangyari, it was 1981, ako po pinadalang the first missionary sa Patag, Erosin. Alam nyo, experiences ko dyan, napakaganda. Kasi diyan ako tumira sa Patag na walang ang kali lang, diretso lang, ganun lang. Puro diretso, bundok dito, bundok doon, yung Patag, ganyan. Tapos, diyan sa Patag, Erosin, diyan ako yung maliligo na maglalakad ng malayo para makaligo. Diyan ko naranasan na yung bubong ng bahay natin tuloy ako natanggal sa laki ng lakas ng bagyo. 2 beses ako nahulugan ng alipihan at purihin ng Diyos. Naihagis ko yung alupihan, bumagsak kay Brother Pras at si Pras ang nakagal. Ay, totoo yun. Kasi kung ako natutulog madali ako pag may gumagapang, nakahagis ko Shit! Kaya, totoo yun. Siya binabagsakan ng yan, di ko yan nakahagis ko So, ganyan po yan, sa Patag Erosin po yan. At pagkatapos yan, dahil sa nagsimula po tayo, nagsimula na rin sa Santa Ignacio Tarlac, at diyan po nagkaroon po tayo na kinakailangan i-register na po natin yung ating simbahan. At yan, sa exposure trip to Thailand, ay nagkaroon din po pumunta yung mga elders ng mga panahon yun, no? Exposure trip. Okay? 1981, na-transfer na tayo doon sa Big Avena Building. Ayan, diyan po na tayo nag-Sunday service. Medyo matagal po yan, no? 97 to 83, ay nandiyan po tayo sa Avena Building. Doon po yun sa 3rd floor. 3rd floor o 4th floor? 4th floor. 4th floor, no? O, 4th floor. Doon po tayo sa pinakamataas. Diyan sa Avena Building. So, diyan po yung tinatawag na medyo magandang mga nangyari kasi nung mga panahon yun, medyo na-organize na po ang GIA at nagkaroon na ng mga tinatawag na mga pastoral staff. Yan na po nagkaroon ng mga pastoral staff ng GIA. Nagkaroon na ng mga full-time, nagkaroon ng mga pastoral staff. Okay? After 1982, exposure trip to Burma sa Karen. So nagkaroon na po yung mga elders, yung ibang mga workers natin, nagkaroon sila ng exposure trip to Karen, Burma. In 1983, yan din po nag-start ang simbahan sa Bugias, Benguet. Ayun, mapapansin nyo yung Bugias, Benguet. Kung gusto nyo sumama sa akin, pag pumunta dyan, ay maganda pong puntahan yan sa Bugias, Benguet. Okay? And then, 1983, training center started by Kuya Rudy Manyala, doon sa Thailand. Up to now, ay nandun pa rin si Rudy at si Kuya Rudy Manyala. Okay? 1984, establishment of NJS. Diyan po nagsimula yung NJS. Actually, yung NJS po ay matagal ang pinangarap ng GIA magkaroon ng school pa lang yun at pinagpipray, and then suddenly nagsalita ang Diyos kay Mayet Padua na through Mayet Padua ay nagsalita ang Diyos na gusto yung forbid not the little children to come to me at sinel sa mga elders at doon ay nag-meeting kami at nagsimulang nagkaroon ng na-establish yung ating New Jerusalem School. Sa panahon ngayon, ang ating NJS ay may branches na sa Bulag Sorsogon at isa sa pinakamalaking branches ng NJS ay ang nasa Quezon, sa Lopez, Quezon. Napakalaki po ng NJS dyan. At hindi po nag-start yung ating jail ministry, yung aking energetic na kapatid na si Tina. No? Kaya pag nag-preach siya, parang rapture po. So, dyan po nagsimula yan. No? Hanggang ngayon po, meron po tayong jail ministry. Okay? Ayan. 1984, churches in Batangas, nabuksan muli, nagkaroon tayo muli ng mga churches, nabuksan sa Batangas, sa Tino, Ifugao, Indang Cavite, yung sa Tino, ayun po yun, no? Pwede kayo sumama, nasa taas po yan. Nasa taas po yan, bababa kayo, pwede kayong mga dyan. Ayan po yung ating mga simbahan na nabuksan. Actually, itong sinasabi ko sa inyo, marami po yan, kaya lang, hindi po natin pwedeng ilagay lahat. Sige. Tapos, 1985, birth of TNO. Dito na po nabuksan yung ating Tribes and Nation Outreach na binigyan ng burden ng ating founder na Kuya Ben. At dito nagsimula, nagkaroon ng TNO. Kuya Ben and Ben Yu, Kuya Ben Yu and Kuya Ben B ay nagsimula sila nagsama at nagsimula ang tinatawag nating Tribes and Nation Outreach para magkaroon ng ministry sa Asia. Dito po nagsimula nagkaroon tayo ng 1,000 square meter challenge acquisition of the Mason lot. No, yung ating pong tinatayuan ngayon na building, diyan po nagsimula yun. Okay?
Hindi po bukid nyo, mali po yung picture niya. Santor yung nakalagay. Pero nagsimula tayo 1985, nagbukas tayo sa Malay-Balay Bukid doon. Kasama na rin po yan, nabuksan na rin pala 1995 kasabay pala siya ng Jesus Touching Life Ministry, yung Malolos, Bulacan. So yan po yung nagsimula yung ating simbahan pa. Tapos, ano pa? 1985, yung 1,000 square meter challenge, Apostolic Invitation Act. 1986, start of church service in D. Tumason. So yan na po yun. So yung, I think, makaming bili natin ng lupa, 1.8 million yata ng araw yun. Yung binili ng yung 1,000 square meter, binili natin ng 1.8 million ng panahon. Yung bahay mo parang magkakampi sila, tawag kambal. Wala pa. Tapos yan, pinagawa natin para medyo mabukas simbahan, nilagyan ng konting sa harap. It was 1986, start our service in D. Tumason. No? Tapos yan, 1986, nagkaroon ulit tayo ng ating mga simbahan sa Kalibo, Aklan, Ilagan, Isabela. So tuloy-tuloy po yung mga ginawa ng Panginoon. Okay? Meron pa? Tapos, sa 1987, nagsimula po yung ating SOW training in Jakarta with Kuya Ben Baloyer. So, dito po yung nagsimula na nagkaroon ng mga SOW training. No? 1988, Asia Mission Project. Nagkaroon po tayo ng Asia Mission Project. Kaya 1988, nabuksan po yung ating simbahan sa Tuguegarao, sa Marbel, Santo Tabato. At nagkaroon po tayo ng mga simbahan yun. Cagayan de Oro noong 1989. At 1989 also, Bugias, Benguet, nagkaroon tayo. Medical Dental Ministry noong 1989 sa Bugias, Benguet. 1989 start of Bible Delivery, China, Vietnam, Burma. 1990 SOW Seminar in India, Indonesia, Kuya Ben. Tapos 1991 churches in Gimbal, Nueva Ecija, Mandawi, Cebu ay nagsimula po tayo ng bukas ng mga simbahan. Ayan. 1991 start of zone churches. Ito po nagsimula, yung tinatawag tayo nagkaroon ng zone. Actually, kasi nung panahon yun ay nagkaroon ng tinatawag na Gulf War Crisis nung panahon yun. Sa Gulf War Crisis, iniisip natin magkakaroon ng malaking taghirap sa mundo dahil sa Gulf War Crisis. So nangyari, dahil ang mga member natin sa homepage, galing ng Alabang, galing ng Makati, galing ng Marikina, galing kung saan-saan. So nangyari, through the leading of the Holy Spirit, ay nagsalita ang Panginoon to enlarge the tent. So ang nangyari dito ay ginawa po by song. Dinistribute po yung ating mga leader by song. So nabuksan muna ay yung Alabang, Makati, at ano ba isa? Alabang, Makati, sa Katondo. Yun po yung mga naging song na binuksan natin. At kasama na rin po dyan, tingnan nyo yung Marikina. Tingnan mo. Ayan, Marikina. Diyan po yung 1992, nabuksan na rin ang Marikina. So, dati po kasi lahat tayo, nandoon lahat sa home base. Alam niyo yan, di ba? So, nagkaroon ng mga song. Ang tawag natin ngayon ay chapter. Okay? Ano pa? Monumento. Ayan. So, nagkaroon po yung tinatawag natin mga chapter. No? Doon po nagsimula kung bakit tayo ngayon ay narito sa Marikina. So, ibig sabihin, bumapo tayo ng tinatawag na pag-spread na naging soul ng ating simbahan. No? Mas maganda rin yung kung bakit mas maraming natitrain na leaders at maraming potensyal ang nagagamit. Kaysa doon ka lang sa isang lugar na hindi matitrain yung mga potensyal. No? Kaya nangyari, mas maganda po yung nangyari. 1993 po ay nagkaroon tayo ng church in California, nagsimula rin. At the same time, nabuksan din yung ating bagong simbahan sa Bigan, Ilocos Sur. And then, 1994, church in Hamilton, Ontario, Canada. Land acquisition ng San Antonio NJS, yung 1040 challenge. So nagkaroon po tayo ng 1040 challenge para po sa building ng NJS yung mga panahon yun. Okay? 95, church in Dodan, Peña Blanca. So nabuksan po yung ating church sa Dodan, Peña Blanca, 1995. 1996, nagsimula po tayo ng simbahan sa Baguio at sa Dipolo. And then 1997, the late chapter, Gia Perview. Sinimulan po yan noong 1997. So, with that vision,
nagsimula po tayong magbukas ng gawain sa preview 1997 to 2002. Okay? And then, 1998, church in San Fernando, La Union, headed by Brother Tony, ay nagbukas tayo. At napakalaki na po ng La Union ngayon. Marami na po silang mga daughter churches. 1998, MJS building. Ayan, nakabili na po ng building ang MJS. Na-build na po yung ating building. Pero pa ba? Ayan, 1999, nagkaroon tayo ng church sa Bahrain. Okay? 1999, dito lumabas yung ating interactive SOWs. So, interactive. Okay? And 2000, lumabas yung ating gawain sa Davao, simbahan sa Davao, at sa Tagbilaran. Sa Davao, si Francis Perez, Tagbilaran ay si Frank Ramulida. 2003-2007, nagkaroon tayo ng modification of GIA Church Growth Pattern, including Junior Series, saka yung LCBTC, yung Local Church Bible-Based Training Center. Ayun, tapos na pala. Palapakan natin ang Panginoon. Actually, kaya ako sinishare sa inyo ito. Kung nakita niyo yung mga daughter church nung nabuksan, actually, ang GIA po ngayon umabot na ng 112 o 113 churches. No? Kasama po doon yung mga daughter church pa nila. Yung pinakita lang namin po sa inyo rito ay yung sinimulan mismo ng GIA home base, o GIA headquarter. Pero yung mga tulad po ng Malaybalay, sinimulan ko po ang Malaybalay. Ang Malaybalay ngayon, meron na rin po silang 4 na daughter church. Tama nyo. Ang Lopez Quezon, sinimulan po yan, nila Francis Perez. Ngayon, ang Lopez Quezon ay meron na, I think, hindi lang 10 na daughter churches. Marami pa. Nakarating na sila. Ang bago nila ngayon ay Surigao. Meron din sila sa Surigao. So, ibig sabihin po niya, yung pinakita lang po namin sa inyo, sinimulan lang ng headquarter. At the same time, kung pa ay marami po ang ginawa. Amen? Now, kaya po sinishare sa inyo ito, gusto ko pong ilagay sa puso ninyo na naniniwala po ako na ang Diyos ay marami po siyang gagawin pa para sa atin. Amen? Actually, ang nakikita ko, itong pagpasok ng 33rd year natin ngayon, ay yung inaasamasan ko na panalangin ko sa Diyos, yung ginawa ng Diyos ng mga panahon natin noon, ay gawin din ng Panginoon with greater anointing. Tandaan po ninyo, pag ang Diyos ay gumawa ng revival, yung revival ng una, mas greater lagi. Laging gano'n ang Diyos. No? So, ibig sabihin, yung mga ginawa noong araw sa GIA, mas greater pa ang gagawin ng Panginoon ngayon. Amen? So, ito po yung dahilan kung bakit namin pinapakita sa inyo para makita niyo yung faithfulness ng Diyos sa atin. At through this faithfulness ng Diyos ay gusto po namin angyayahan kayo na magsama-sama tayo manalangin ng 3 days fasting mula po bukas hanggang Wednesday. Naka-assign po ang GIA Rizal for fasting and prayer. Hello? Sasama ba kayo? Sama-sama po tayo mag-fasting mula bukas hanggang Wednesday. No? Talagang ipag-ayuno po natin. At sabihin natin, Panginoon, panahon na para kumilos ka. Panahon na para muli gumawa ka sa aming kalagitnaan. So yun po yung ipanalangin natin. At pagkatapos po niyan, hindi ko na alam kung may schedule, bahala na si Pastor Mana kung paano yung schedule niya. Pero gusto ko lang sinasabi ko lang sa inyo. Tapos, July 22, lahat po tayo ng core leader. Huwag kayo mawawala, core leader, ministry leader, sa leader, pwede kayo sumama, sasama po kayo para sa ating prayer ng 2 to 6, tama, 2 to 6, no? Sa ngayong Sunday na yun, no? This coming Sunday. So, lahat po tayo sama-sama manalangin po. Amen? And then, sa 29, diyan po yung lahat tayo, magkakaroon tayo ng celebration. Kaya kailangan maaga po kayo, kasi pag kayo malilate, doon po kayo sa baba. Video na lang sa inyo. Kaya para doon tayo sa taas, kaya dapat huwag kayo malilate sa 29. Kasi pag napuno na sa taas, doon na kayo sa multipurpose. Hindi na lang po makikita ninyo. So kailangan maaga tayo, para doon tayo sa taas. Ha?
pupunuin natin yun. Amen? So, yan po ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Lord, you are faithful. Hallelujah. Pwede ba natin kantayin yung, kantayin natin yung great is thy faithfulness. Alam niyo ba yung kanta yun? Pagkatapos kantayin natin, how great are thy works, O Lord. Sige, natuloy. Kaya ba nila yun? Kantayin natin yung kantang yun. So, pasalamat tayo ngayon. Sige. Sa ginawa ng Panginoon sa atin. Steadfast love in the war.
We thank you, Lord, for through the seasons, Lord, you have been with us, oh God. You have been so faithful unto us. You never leave us nor forsake us, oh God. Hallelujah! 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 Yes, Lord! Hallelujah! 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 Yes! Hallelujah! 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 Even Lord, even at times that we don't believe, yet you are there. You never leave us, nor forsake us, oh God. Hallelujah. Even Lord, in our deepest trials, you have been with us, oh God. Hallelujah. So Lord, we say that you are great, oh God. You are great, Lord. And you are committed, Lord, to your promises to us. Lord, that you will bless us. That you will do good to us, oh God. And that is, Lord, an eternal promise. And we believe in that, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Panginoon, patawarin niyo po kami. Kung may pagkakataon na hindi kami naniniwala, Panginoon. Lalo na, Panginoon, in times, Lord, that we are in deep trials, oh God. In times, Lord, that we are in a situation in which we are like in the bottom of a well, oh God, that we don't see anything. But Lord, your hand is always upon us, oh God. And you know what you are doing with us, oh God. Yes, oh God, and your promise for us, Lord, is to do us good, oh God. Is to do us good for the entire life, oh God, that you have given us, oh God. You are the one guiding us. Hallelujah. And Lord, maging sa pagkakataong ito, Panginoon, why we are here, it is because of your grace. It is because of your faithfulness, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, we bless you, Father. We honor you. And we will say, oh God, that you are good. You are good, oh God. You alone are good, Lord. Hallelujah. And you never fail. You never fail, oh God. Kaya Panginoon, nagtitiwala kami sa inyo, oh Diyos. We put our trust in you. We thank you, Father. We bless you. We honor you, oh God. Panginoon, maraming salamat sa ginawa niyo, hindi lamang sa aming mga buhay, kundi, Panginoon, maging sa kabuuan ng JIA, Panginoon. Yes, oh God. Lord, sa nakita namin, Panginoon, Lord, we saw, God, that you have been faithful to this church, oh God. At Panginoon, until this time, oh God, nakikita namin ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, kaya kami nagpapatuloy, and we are still going and growing strong, oh God. It is because of your grace, oh God. It is because of your presence in our lives, oh God. It is because of the presence of the Holy Spirit in this church, oh God. Yes, oh God. Panginoon, wala po kami kukuning kaluwalhatian. Yes, oh God, sa inyo lamang, oh Diyos, ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Lahat ng papuri, Panginoon. Lahat ng pagsamba, lahat ng karangalan ay sa inyo lamang, Panginoon. Dahil kayo, Panginoon, ang gumagawa sa lahat-lahat, Panginoon, na nangyayari sa aming buhay, oh Diyos. Muli, Panginoon, dakila ang inyong katapatan, Panginoon. Yes, oh God. Morning by morning, oh God, new mercies we see, oh God, in our lives. We bless you, Father. We honor you, oh God. For this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Pwede po mapumunta sa lalim.